Ngunit wala itong gaanong pakinabang sa ekonomiya. Kaya naman, ang taong nakatalaga roon ay hindi mataas ang lakas. Ganoon pala. Naramdaman ni Leung Xiao na ang pamamahagi ng kapangyarihan ng alyansa ng komersyo ay talagang naiiba sa ibang mga puwersa. Ang pinahahalagahan nila ay ang mga lugar na nagdudulot ng kita at hindi ang laki ng mga kuta o lungsod. Mga Ginoo, napagod kayo sa paglalakbay mula sa malayo. Bakit hindi muna kayo magpahinga sa ating samahan ng komersyo? Nakangiting tiningnan ni Kuzeng si Mo Xiaochuan. Tumawa ito at sinabing, kayo marahil si Ginoong yun? Sa impormasyong mula kay Pangulong Zai, ang alam niya lang ay si Ginoong yun ang pinuno. Ngayon, pagkakita sa lakas ni Mo Xiaochuan, lubos itong tumutugma sa sinabi ni Zai Linhe. Sayang ka pa namang Pangulo, nagkamali ka pa ng tingin, malamig na suminghal si Mo Xiaochuan. Hindi porket pinakamataas ang lakas ay siya na si Ginoong yun. Tingnan mo rito kung sino ang pinakagwapo, siya si Ginoong yun. Ang pangungusap na ito ay nagpahirap kay Kuzeng. Kung magkakamali na naman siya ng pagkilala, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi gwapo si Ginoong yun? Inilibot niya ang kanyang tingin kina Leung Xiao at Mo Huayuan. Si Mo Huayuan ay may bahid ng kilos ng isang maestro na lalong nagpagimbal kay Kuzeng habang tinititigan niya ito. Napabulong siya sa sarili na nagkamali na naman siya. Si Mo Huayuan ay tiyak na hindi isang pangkaraniwang tao. Tungkol naman kay Leung Xiao, mukha itong ordinaryo, isa lamang basura na nasa ikawalong bituin ng martial ancestor. Ang ganitong uri ng tao ay hindi niya pinapansin. Ngunit sa maraming taon ng pamamahala ng tindahan, natural na mayroon siyang kakayahang kumilatis ng tao. Ang lakas ni Mo Xiaochuan ay hindi maarok at si Mo Huayuan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Tila ba sila ay nakatayo sa tabi ng binatang iyon, handang sumunod sa bawat utos nito. At mayroon lamang isang babae, si Mei Dong-er, na parang isang sisiw na sumisilong sa likuran niya. Sa kanyang puso, lihim niyang sinisi si Zailin na bulok ang ulo dahil hindi nito nilinaw kung sino si Leung Xiao. Sa isang iglap, hindi niya alam kung paano pipili. Si Leung Xiao, nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, ay ngumiti at nagsabi, masyado kayong magalang, Pangulong ko. Naabala namin ang samahan ng komersyo ng Lifeng, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Hindi na kailangang magpahinga. Maaari niyo na kaming dalhin sa malaking pormasyon ng teleportasyon patawid ng rehiyon. Ang oras ay hindi na mainam para mag-antala pa. Nakahinga ng maluwag si Kuzeng. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagkamali. Bigla siyang humagulgol at nagsabi, nagpadala na ng liham si Pangulong Zai, sinasabing nais ni Ginoong yun na pumunta sa lungsod ng Songyueyang. Ngunit sa kasamaang palad, ang malaking pormasyon ng teleportasyon patawid ng rehiyon sa lungsod ng Wufeng ay sinira ng mga tao kahapon. Ano? Nagulat ang ilan. Nagbago ang ekspresyon ni Leung Xiao at pangit na sinabi, sinira ng mga tao. Kailan pa? Gaano katagal bago maayos? Ang samahan ng mga alkemista ay napipinto na ang panganib, wala nang gaanong oras na maaaring sayangin. Ngunit sinabi ni Kuzeng, dalawang grupo ang nag-agawan sa pagkakasunod-sunod ng paggamit ng malaking pormasyon ng teleportasyon at ang resulta ay nasira ang higit sa kalahati ng pormasyon. Sa kasalukuyan, lahat ng malalaking puwersa sa lungsod ng Wufeng ay nagmamadaling ayusin ito. Hindi alam ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, maraming mga martial artist ang nagtipon sa lungsod na kailangang gumamit ng teleportasyon. Ngunit ang bilang ay dumami ng kalahati. Sabi ni Leung Xiao, hindi ko akalain na ang lungsod ng Wufeng ay kayang tumanggap ng ganito karaming tao na gumagamit ng teleportasyon. Sa ilang araw lang ay ganito na karami ang naipon. Pangulong Ku, maaari niyo bang alamin ang progreso ng pagkukumpuni? Opo, sabi ni Kuzeng. Magpapadala ako ng tao para alamin. Mga Ginoo, bakit hindi muna kayo magpahinga? Masyadong magulo sa labas ngayon. Puno ng mga mainitin ang ulong martial artist, isang salita lang na hindi pagkakasunduan ay madaling mauwi sa away. Pinakaligtas na manatili sa samahan ng komersyo. Kinaumagahan. Sa silid-tulugan na inihanda ng samahan ng komersyo ng Lifeng, kinuha ni Leung Xiao ang mabangong supot na bigay ni Ding Ling-er. Ito ay orihinal na isang bagay na pampakalma ng isip, ngunit ngayon ay naging bagay na gumugulo sa kanyang isipan, kaya't hindi siya makapag-focus sa paglilinang. At saka ang tungkol sa malaking pormasyon ng teleportasyon. Kung maantala ang oras, katumbas iyon ang paghahatid kay Ding Ling-er sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang bagay na hindi niya matatanggap, anuman ang mangyari. Sa pag-iisip nito, lumabas si Leung Xiao sa silid-tulugan, nagpa siyang personal na alamin ang sitwasyon.
Kung tutuusin, siya ay isang ikasyam na antas na alkemista, at kasama pa sina Yuan Gaohan at Mu Huayuan dito, tiyak na mas mabilis ang pagkukumpuni. Paglabas ni Liang Xiao, nakita niya si Mei Dong-er na papasok sa isang napakasigla at maunlad na restoran sa lungsod. Tumingala ito at pagkatapos ay diretsong pumasok. Biglang natuwa si Liang Xiao at sumunod sa likuran. Nakarating si Liang Xiao sa ibaba ng restoran, nakita niya sa itaas ang isang karatula na may 4 na salitang nakasulat, Hanyu Mixiang. Hanyu Mixiang, interesante, bahagyang umiti si Liang Xiao. Ang makapagbukas ng restoran sa mataong lugar ng lungsod ng Wufeng ay tiyak na hindi simpleng pinagmulan. Pumasok si Liang Xiao. Sa loob ng lungsod ng Wufeng, talagang maraming martial artist ang nagtipon. Puno na ang mga upuan sa restoran. Ngunit ang ikinagulat ni Liang Xiao ay hindi niya makita ang anino ni Mei Dong-er. Tumingin siya sa direksyon ng kusina. Sa kusina, biglang may umalinggaw na sigaw, kasunod ang isang kislap ng patalim na lumipad palabas, dumiretso sa harap ni Liang Xiao. Umilag si Liang Xiao at ang kutsilyo ay tumama sa haligi ng bahay. Ang buong maingay na restoran ay nagulat, lahat ng tingin ay napunta roon. Sa sandaling iyon, mula sa kusina, maririnig ang malamig na sigaw ng isang matandang babae, hindi ka karapat-dapat. Kasunod nito ang tunog ng paglalaban ng 2 tao. Pagkatapos, isang anino ang lumipad palabas mula sa loob, at sa hangin, tumalsik ang sariwang dugo. Halatang nasugatan at natalo ang taong iyon. Biglang nanliit ang mga mata ni Liang Xiao, sumugod siya at sinalo ang maliit na baywang ng aninong iyon, niyakap ito. Ah! Ginoong yon, bulalas ng anino, hindi makapaniwalang nakatingin kay Liang Xiao. Siya nga si Mei Dong-er. Tila hindi niya alintana ang sariling sugat, sa halip ay balisang sinabi, ikaw paano ka napunta rito? Pinakawala ni Liang Xiao ang katawan nito at sinabi, nagkataon lang na nakita kita sa daan, at na-curious akong pumunta rito. May nanakit pa sa iyo. Mukhang mabagsik ang matandang iyon sa loob. Kailangan mo ba ng tulong? Si Mei Dong-er, na nahaplos ang maliit na baywang, ay namula na ang mukha, paulit-ulit na umiling at sinabi, hindi ko kailangan. Ito ay problema ko, ako na ang lulutas nito. Mula sa kusina, maririnig ang matalas na sigaw ng matandang babae, hindi ka natuto ng kasanayan, natuto ka lang maghanap ng lalaki. Talagang likas kang malandi. Isama mo ang lalaki mo at lumayas kayo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung pati siya ay papatayin ko. May bahid ng talim ang mga mata ni Liang Xiao, malamig na tinitigan ang kusina. Malamig siyang humiti at sinabi, talagang kung hindi ka naghahanap ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Iniwan niya si Mei Dong-er at malalaking hakbang na pumasok sa kusina. Si Mei Dong-er ay nag-aalalang gustong pumigil nang biglang umihip ang hangin. Isang lalaking nakasuot ng pilak na brokadong damit ang lumitaw sa harap ni Mei Dong-er. Nagpakita ito ng malaswang ngiti at sinabi, munting binibini, saan ka galing? Hindi kita napansin kanina. Walang kwenta ang lalaki mo, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Nang lumitaw ang lalaking nakabrokadong damit, kasabay nito, maraming martial artist din ang lumitaw sa kusina, pinalibutan si Mei Dong-er. Bawat isa sa kanila ay may malaswang tingin sa mukha. Namutla ang mukha ni Mei Dong-er, mahigpit na sumigaw, sino kayo? Hehe, kung sino kami, malalaman mo rin agad. Ang lalaking nakabrokadong damit ay ngumisi at sinabi, sa lungsod ng Wufeng, ilang araw na rin kaming walang nahahanap na magandang kalidad. Ngayon, sa wakas ay nakakita kami ng isang may mataas na antas ng kagandahan. Maaari naming gamitin ng matagal. Ang kamay niya ay mabilis na dumaklot patungo kay Mei Dong-er. Ang iba pang mga lalaki ay nagpakita rin ng kanilang kahayupan, tumatawa na parang mga baliw, ang kanilang mga mata ay kumikislap. Tila pagkatapos gamitin ng lalaking nakabrokado, sila naman ang susunod na magpapasasa. Napakadilim ng mukha ni Mei Dong-er, kahihiyan at galit ang namayani. Ayaw nang magsalita pa, direkta siyang sumuntok ng isang palad. Sa kanyang pag-atake, ginamit niya ang malambot na damdamin tulad ng tubig na itinuro ni Liang Xiao. Ang singaw ng tubig ay bumalot sa kanyang katawan, na tila naging tubig, naglalaman ng tunay na diwa ng martial Dao. Nang akma na siyang aatake, biglang narinig ang boses ni Liang Xiao, sige na, wag nang pahirapan pa. Ang mga taong ito ay talagang walang paningin. Nanggulo sila sa hindi dapat guluhin. Hindi alam kung kailan lumitaw si Liang Xiao. Ang ilang martial artist sa kabilang panig ay walang awang pinatay niya. Bawat isa sa kanilang noo ay may butas ng dugo. Nang hindi pa nakakakibo si Mei Dong-er, ang dalawang natitirang martial artist ay nagulat. Agad na sumigaw ang isa sa takot, Ginoo.
Patay na si Ginoo. Si Ginoo ay namatay. Ngunit ang dalawa ay labis na nagulat. Ang kanilang Ginoo, na may katawang ginto, ay tiyak na hindi mamamatay ng ganoon kadali. Isa sa kanila ay nanginginig na nagsabi, "Ikaw pinatay ninyo ang aming Ginoo. Kayo patay na kayo." Walang imik na sinabi ni Liu Xiao, "Patay na kung patay." Araw-araw ay may namamatay na ganito. Ano ang pinagkaiba nito sa isang asong namatay? Ikaw alam mo ba kung sino ang aming Ginoo? Ang martial artist na ito ay may mukhang puno ng pighati at lungkot. Hindi lang kayo ang maubos ang buong angkan, pati kami ay madadamay. Sabi ni Liu Xiao, "Oh. Mukhang napakalaki ng kanyang katayuan. Ang inyong Ginoo ba ay ang pinuno ng punong tanggapan ng dagat ng Huashen, o isa sa 3 dakilang personahe ng banal na lupain? Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Nakagawa ka na ng malaking kapahamakan. Hintayin niyo ang pagkalipol ng inyong angkan." Galit na galit ang martial artist na ito. Binuhat niya ang bangkay ni Wang Da at malungkot na umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang magbanta, "Hanyu Mixiang, huwag kayong umasang makakatakas sa pagkakasangkot. Hintayin ninyo ang galit na darating." Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan. Hindi ilan ang nagbago ang kulay ng mukha sa takot, si Wang Da ay patay na. Paano nangyari iyon? Mukhang hindi maliit ang pinagmulan ng lalaking nakabrokadong damit na ito. Ang mga panauhin sa bulwagan ay labis na natakot, hindi ilan ang nagsimulang mag-alisan, takot na madamay. Si Ginoong Daba ay pinatay ninyo. Mula sa kusina, umalingaw ang boses ng matandang babae, may kasamang takot at lamig. Mei Dong-er, isa kang hamak na salot sa pamilya. Agad kang bumalik. Ang Hanyu Mixiang ay sarado na muna. Hanggat hindi humuhupa ang kaguluhang ito, hindi muna kami magbubukas. Pagkatapos marinig ang boses ng matandang babae, ang mga katulong sa restoran ay naging balisa, nagsimulang paalisin ang mga customer at linisin ang lugar, naghahandang magsara. Ang boses ng matandang babae, na parang yelo na tumatago sa buto, ay mahinang nagsabi, "Ngayon na nagsalita na ang mga tao mula sa sekta ng Miaoksuan, kasama na tayo sa nadamay. Huwag na kayong umalis. Mamaya, ako na ang makikipag-usap sa sekta ng Miaoksuan." Namutla ang mukha ni Mei Dong-er, malungkot na sinabi, "Gipopo, nais niyo ba akong ibigay sa mga tagalabas para parusahan? Nakita niyo rin ang nangyari kanina, malinaw na sila ang naunang walang galang." Napakakunot ng mukha ni Gipopo, mahinang sinabi, "Kahit na sila ang may kasalanan, hindi mo dapat sila pinatay. At saka, ang sekta ng Miaoksuan ay isang nilalang na hindi kayang banggain ng pamilyang Mei. Natural na kailangan kitang isuko para ayusin ang gulo at bawasan ang problema." Sabi ni Mei Dong-er, "Ano man ang mangyari, ako ay miyembro pa rin ng pamilyang Mei." Ang ganitong pagtrato sa sariling kapamilya ay talagang nakakadismaya at nakakalungkot sa mga taga-pamilyang Mei. Tanong ko lang, paano mamumuno si Juye sa angkan sa hinaharap? Malamig na humalakhak si Gipopo, ang mga tao mula sa sekta ng Miaoksuan ay malamang na darating na maya-maya. Pagdating nila, isusuko ko kayong dalawa. Sigurado namang hindi magtatagal iyon. Paano malalaman ng angkan? Siyempre, pagkatapos nito, babalik ako para mag-ulat kay Juye. Bulong ni Liu Xiao, mga tao pala mula sa sekta ng Miaoksuan. Hindi nakapagtatakang napakayabang nila. Medyo problematiko nga. Nag-aalalang nagtanong si Mei Dong-er, napakalakas ba ng sekta ng Miaoksuan? Malamig na tumawa si Gipopo, naglinang ka ba sa sekta ng Bido, hanggang sa naging tanga ka na? Kahit ang sekta ng Miaoksuan ay hindi mo kilala? Pero ayos lang, hindi na rin naman magtatagal ang buhay ninyo. Hindi na kailangang marami pa kayong malaman. Paliwanag ni Liu Xiao, ang sekta ng Miaoksuan, bagamat hindi kasing lakas ng 7 superior na puwersa na nangingibabaw sa buong kontinente ng Tianmu, ang kanilang kabuang lakas ay pinakamalakas sa hilagang rehiyon. Mayroon din silang tanyag na pangalan. Ang kanilang lakas ay maaaring mapabilang sa nangungunang 10 sa hilagang rehiyon. At saka, sila ang pinakamasagwa at mahalay na sekta sa hilagang rehiyon. Lahat ng babaeng nagugustuhan ng mga disipulo ng sekta ng Miaoksuan, karaniwan ay walang nakakatakas. Walang pakundangang tumawa ng malakas si Gipopo, sa kanyang tawa ay mailamig na parang yelo. Kahit ang ilang babae mula sa mga sangay na angka ng palasyo ng Bimingsuan ay inangkin ng batang pinuno ng sekta na si Wang Zhen. At ang pinatay ninyo ay ang kanyang sariling kapatid, si Wang Da. Sa tingin nyo ba ay may pagkakataon pa kayong mabuhay? Nang marinig ito ni Mei Dong-er, labis siyang natakot, dali-daling itinulak si Liu Xiao palabas. Nagmamadaling sinabi, "Ginoong yon, umalis ka na agad."
Ang lahat ng ito ay kagagawan ko lamang, walang kinalaman sa iyo. Tinapik ni Leong Xiao ang kanyang noo at tumawa, haha, nagkakamali ka ng intindi. Ang sinabi kong problematiko ay ang sekta ng Miaoksuan ang may problema. Nangahas silang galawin si Dong-er, malaking problema ang ginawa nila. Sa sandaling iyon, bang! Isang malakas na tunog ang narinig nang mawasak ang pinto ng restauran. Ilang martial artist na nagbabantay sa pinto ay hindi pa nakakakibo nang mapasigaw sila sa sakit at lumipad papasok. Nanlaki ang bibig ni Gipopo sa gulat. Ang mga martial artist na iyon ay kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, hindi niya inaasahang mamamatay sila agad-agad. Isang malamig na aura ang kumalat. Mahigit 10 tao ang pumasok sa restauran, bawat isa ay may madilim na mukha, ang kanilang aura ay nakakapanginig. At bawat isa sa kanila ay naglalabas ng masamang enerhiya. Inilibot ni Leong Xiao ang kanyang tingin, 3 sa kanila ang may pinakamataas na antas ng cultivation, mga nasa maagang yugto ng martial venerate. Ang halos 10 natitira ay mas mababa ng malaki, pawang mga eksperto sa antas ng martial emperor. Sila ba iyon? Mahinang tanong ng lalaking nakamaharlikang kasuotan. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na nagparamdam ng lamig sa lahat ng nakarinig. Sila nga. Ang martial artist na umalis kanina ay inilapag ang bangkay ni Wang Da sa lupa, itinuro si Leong Xiao at takot na sinabi, siya ang lalaking pumatay kay Ginoong Da. Gustuhin man naming iligtas siya, huli na ang lahat. Pagkatapos ituro, yumuko siya, nanginginig ang katawan. Mahinang nagsalita ang lalaking nakamaharlikang kasuotan, ang kapatid ko ay nasa ika-7 antas ng martial emperor, ngunit pinatay ng isang martial ancestor. Kayo rin ay nasa antas ng martial emperor, ngunit sinasabi ninyong hindi niyo siya nailigtas. Naramdaman ng taong iyon ang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Akma na siyang magpapaliwanag ng huli na ang lahat. Ang matandang lalaki sa tabi ni Wang Zhen ay biglang iwinasiwas ang kanyang kamay. Agad na nawala ang malay ng taong iyon, tumalsik ang dugo sa sahig, ulo at katawan ay nagkahiwalay. Isang nagyayalong aura ang kumalat sa restauran. Si Mei Dong-er ay takot na dumikit kay Leong Xiao, mahigpit na hinawakan ang manggas ng kanyang damit. Napakalupit. Pati sarili nilang tao ay pinapatay. Walang imik na sinabi ni Leong Xiao, ito ang tinatawag na sa mababaw na lawa, maraming pagong, sa maliit na templo, malakas ang masamang hangin. Kung mas kakaiba ang sekta, mas maraming pangit na tao ang gumagawa ng gulo at mas wala silang kakayahan. Ang sekta ng Miaoksuan sa Hilagang Rehiyon ay napakalaki ng pangalan, ngunit ngayon, mukhang ordinaryo lang din pala. Pinalabis lang ang katotohanan. Nang marinig ito ng mga taong iyon, nanginig ang kanilang mga mukha sa galit, ngunit ang kahalayan sa kanilang mga mata ay hindi nabawasan.